biological mother niya. She's Chinese citizen. Pinapakilalang nanay niya. Ito ang Istorya Pinas. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang revelasyon tungkol sa pagkatao ni Mayor Alice Guo. Sabi ni Senator Win Gatchalian, ayon sa mga residente ng Valenzuela, itong si Len Wenyi daw ang pinapakilalang ina ni Mayor Alice Guo nung tumira sila sa syudad dati. Ang pagkakilanlan ng ina ni Mayor Alice Guo ay mahalaga sa buong alamat na ito. Kung Chinese pala ang ina at Chinese umano ang ama, mapapatunayan na hindi nga talagang Pilipino si Mayor Alice Guo. Kung totoo ito, ang mas malaking tanong, bakit kinakailangan niyang magkunwari? Bakit may pagtatago at pagsisinungaling? Dahil ba para sa proteksyon ng kanyang political career? Parang tagilid na sa sitwasyong ito na masalba pa ni Mayor Alice Guo ang kanyang pagiging mayor sa bayan ng Banban. Kung sakali na totoo ang mga pagdududa ni Senator Gatchalian, maraming mga ahensya ang pwedeng madawit at mananagot sa isyong ito. Isa na dito ang PSA at COMELEC kasama sa mga incorporator ni Mayor Alice Guo. Sa hindi bababa sa 7 sa kanyang mga negosyo ang kanyang mga kapatid na sina Shelail Guo at Shemin Guo at ang kanyang ama na si Jian Jong Guo at itong si Len Wenyi. Magkakamag-anak ba silang lahat? Ito ba ay isang malaking kahina-hinalang negosyo ng pamilya? At dahil sa revelasyong ito tungkol sa pagkatao ni Mayor Alice Guo, ito ang mga naging komento ng ating mga madlang netizen. Kulong dapat yan, baka makatakas pa yan, maraming koneksyon yan. Pag nakaalis ng Pinas yan, bye-bye na sa mga kaso yan. Lahat ng ari-arian dapat kumpiskahin ng gobyerno. Dapat talaga na maimbestigahan lahat ng naging involved sa kasong ito. Baka sa susunod meron na tatakbo na presidente na Chinese at manalo pa. Dapat mayroong makulong na taga PSA. Dapat dalhin sa korte at ombudsman itong kaso ng PSA at Alice Guo para matulukan na itong hearing. Dapat tanggalin na sa posisyon si Alice Guo at i-detain sa kulungan dahil sa kasong falsification of public documents at walang lahabas na pagsisinungaling. Family business niya, itong si Wenyi, nandoon lahat eh. No? Consistent nandoon si Wenyi. At yung tinignan namin in travel records, yung tatay niya, si Guo Jong at si Wenyi traveled 170 times in a span of 6 years. So, madalas silang bumabiyahe as a couple. Personal analysis ko, baka ito yung biological mother niya. She's Chinese citizen. Based on the Bureau of Immigration records. Galing sa Bureau of Immigration, yung yung flight records, Chinese citizen siya. She carries a Chinese passport. Yung taong si Wenyi, I'll just show to. Parang pinapakilalang nanay niya, no, doon sa mga taga doon sa Valenzuela. So, ako, ang personal assessment ko, this might be the biological mother ni Alice Guo. In our system, we follow the bloodline. Legal implication na una-una yung mga documents na ginamit yung kanyang birth certificate. No? For example, passport niya, hindi na magiging Filipino yung kanyang passport. Yung candidacy niya, because nakasulat doon, are you a Filipino? Ang basis niya, no, yung birth certificate. Interview niya kay Karen, kumukuha siya ng awa sa tao. Kumukuha siya ng simpatsya sa tao. Pero Christian, you can come up with all the stories you want. Ang importante yung ebidensya at yung papel or the lack of evidence for that matter, or the lack of supporting documents related to her birth certificate. So yung storya galing sa kanya yan, pero yung dokumento yan ang official at lumalabas na yung kanyang birth certificate peke, no? Yung mga information na nakasulat doon. Hindi ba papatawag yung tatay tsaka yung mga kapatid na lumabas na sa mga dokumento? Yung tatay, dahil siya nag-apply nung late birth certificate, dapat ipatawag. Siya yung nag-apply at dapat malaman natin kung bakit siya nagsinungaling. No? Nasabi ko sinungaling dahil if you look at the birth certificate, Christian, nakasulat doon name. So, dapat isulat mo yung totoong pangalan mo. Ang totoong pangalan niya, Guo Jiangjong. Nakasulat doon, nationality. Ang nationality niya, Chinese. Sinulat niya, nationality niya, Chinese. Sinulat niya, Filipino. Nakasulat doon, date of marriage. Sinulat niya doon, date of marriage. Pero, wala naman marriage certificate. Ginawa niya ito 4 na beses. No? Kay Alice, kay Sheila,
kay Seaman, kay Wesley. Hindi to clerical error na nagkamali ka ng pangalan eh. Sinadya mo talaga magbigay ng maling impormasyon 4 na beses. Para yung intention mo na itong si Alice ay magkaroon ng Filipino citizenship. Yung kwento ng nanay na nawawala raw. Naniniwala ba kayo doon? Ako, hindi ako naniniwala doon, Christian. In fact, ako, meron akong theory na ang nanay niya Chinese at meron akong information kung sino yung totoong nanay niya. Dahil, kung matatanda mo, the first hearing, sabi niya tumira siya sa Valenzuela. So, na-curious ako. Nagtanong-tanong ako in that area. In fact, malapit lang sa bahay namin yung kanyang allegedly tinirahan. So, nagtanong-tanong ako doon. At merong pinakilala siya at yung pamilya niya na nanay niya. Ang pangalan nitong nanay niya, biological mother niya, ay si Wen Yi Lin. No? So, yan ang pinakilala niya doon sa mga taga-Valenzuela. No? So, Sorry, sir. How do you spell the name? Wen Li? Wen Yi Lin. Wen Yi. Wen Yi. Wen Yi. W-E-N-Y-I. Tapos Lin. L-I-N. Pali 3 words. 3 words, oo. Ang Chinese name, normally 3 words. So, yun ang pinakilala niya. At may nagsabi sa akin na talagang from, hindi marunong mag-Tagalog, from mainland China. Ito, may fans ka ulit, Senator. Yun ang nakuha kong information dito sa pagtatanong ko sa Valenzuela. So if that is true, tatay niya Chinese, nanay niya Chinese, then obviously Chinese siya. Hindi siya Pinoy. So pwede siya makuwaranto. Dahil bakit siya nag-occupy ng public office, hindi naman pala siya Pinoy. Correct. Ito may nanonood sa atin, no? Kilala niyo to. Ang malas ni Alice Guo sa lahat ng address na gagamitin nila sa Valenzuela pa. Props to Senator Gatchalian for pursuing this investigation. Ang nag-comment si Attorney Abigail Balte. Attorney Balte. Hindi kaya hindi naman kaya yung kwento ng nanay na yan na nawawala. It was a convenient excuse, a convenient story na hinabi siguro ng isang napakagaling na communication specialist. Oo nga. Para mailayo na yung issue. Kasi pag sinabi nawawala, wala na, hindi na mahanap eh. Kumbaga wala na magtatanong. Unfortunately, nagtatanong pa rin yung mga tao. What do you think? Tsaka based sa PSA guidelines, very strict ang PSA. Nakasulat doon, dapat may supporting documents eh. Yung pag-apply mo ng late registration. Yung pag-apply ng tatay niya ng late registration, walang supporting documents except for one, yung certification ng NSO at that time, no, yung National Statistics Office pa before. So, walang supporting documents. For example, isa sa pinakamahalaga doon, yung affidavit of 2 disinterested persons. Wala yun. No? Mga affidavit from yung hilot, yung manghihilot, o yung midwife, wala rin doon. Completely walang supporting documents. Ang konsepto nga ng late registration is dapat may supporting documents ka para masuportahan mo yung claim mo na pinanganak siya sa ganitong araw, ito yung nagpanganak sa kanya, ito yung mga magulang niya. Pero wala yung mga supporting documents. By that alone, defective na kaagad at invalid na yung kanyang birth certificate. Ba't nakalusot? Hindi ba dapat ipatawag din yung opisina mismo ng PSA na nagrehistro niyan? Actually, nag-issue na ng certification yung Tarlac PSA na wala talagang supporting documents. Unfortunately, yung taong gumawa nito, patay na. No? Kaya hindi siya mapapatawag at makukuha yung kanyang side dahil wala na siya. Pero based on kung ano yung nakita ng PSA ngayon sa Tarlac at National, wala talagang supporting documents. So how do you, sasabihin mo, pinanganak siya sa ganitong araw, wala ka namang bibigay ng supporting documents. Sasabihin mo, ito yung manghihilot, pero wala kang affidavit from manghihilot. Lahat purely, nag-rely lang kung ano yung dineclare ng kanyang tatay. Yun nga eh. Parang naglolokohan tayo. Parang bigla may sumulpot, no? Literally parang, gumana, bila na buhay. Nagkaroon ng birth certificate. And that can be very dangerous kasi doon nagsimula lahat, di ba, sa dokumento na yan?
Actually, Christian, according to PSA, meron na silang in-investigate na 300 cases, the same cases like this, na spurious birth certificates. Of the 300, mga 60 plus mga foreigners. No? So, in other words, may mga foreigners talaga na, o sindikato man lang siguro sa loob ng PSA na alam ko ano yung butas at kumbaga, ina-attract nila, kinukuha, hinikayat nila itong mga foreigners na mag-apply through the late registration process. Ito sir, pasensya na kayo, medyo na napapahaba, no? Pero patapos na rin tayo. Ito may nagpapatanong, hindi ba ipapatawag si Teacher Rubilin? Na mukhang napakagaling na teacher, ha? Ewan ko nga, totoo si Teacher Rubilin eh. Wala tayong apelido so we cannot check the PSA. Wala rin birthday kaya hindi natin malaman. Pero magaling magturo, di ba? Para ma-educate ka ng ganyan, di ba? Magaling sa negosyo. Medyo iba yun. Di ba kayo naiinggit kasi nag-aaral pa kayo sa mga magaganda eskwela pero tinuruan lang ni Teacher Rubilin, no? Hindi pa alam kung ano yung provider ng homeschool, di ba? May provider yan di ba? Yeah, meron. And you have to register with your local DepEd. Ang konsepto kasi ng homeschool, allow ng homeschool, pero sasabihin mo sa DepEd, your local division, na nag-homeschool ako, pag natapos ako, pwede ako mag-equivalency test at bibigyan mo ako ng diploma para pwede ako mag-college. Dapat i-rate sa local division mo. Ito sir, medyo malapit na tayo matapos, no? You filed another dito? Resolution ba ito? Seeking the ban on POGOs, no? Tama? Oo. Yung batas. Pero hindi ba yan din yung yan din yung recommendation nyo during the previous administration? Ano nangyari din sa recommendation ng komite para i-ban yung POGO? And ngayon, what do you think? Would it be any different? Ano bang nararamdaman nyo, nadidinig nyo from BBM regarding this? Itong final ko, just to give context, no? Itong final natin is to repeal yung taxation ng POGO. Dahil itong POGO, nabuhay siya at naging legal dahil sa taxation law. Dinefine ko ano yung POGO doon, naglagay ng taxation, at obviously, tinatax mo siya dahil sa ng batas, legal siya. So, ang theory ko, pag tinanggal yung taxation na yan at tinanggal yung legal basis ng POGO, magiging illegal na siya. Yun ang aking theory kaya nag-file tayo to repeal the law. Dahil mawawala na yung kanyang taxation regime. So, yun yung takbo. At meron ding ibang nag-file na to ban POGO, si Senator Villanueva at si Senator Alan Cayetano. So, i-merge natin itong tatlong batas na ito para maging comprehensive. At sa House, meron din. Kay Congressman Benny Abante, nag-file rin siya. Very comprehensive yung kay Congressman Abante, yung kanyang POGO ban proposal. No? Nakita ko talagang very comprehensive. So, pag tumakbo na itong dalawa, hopefully, ma-approvean sa kanyang SALN, meron siyang share sa Balisin. Kaya ikaw ba, kung ordinaryong tao ka, meron ka bang share sa Balisin? Di ba? Balisin is a high-end resort. No? So, malayong sinasabi niyang simpleng tao siya. Pero yung kanyang lifestyle, ang layo. Tama ka, no? Na-curious din ako, tinignan ko yung kanyang social media. Tama ka, designer bags, designer clothes, pati yung mga relos niya, mga mamahalin na relos. At pinapakita niyo ito sa lahat, ha? Hindi as if na nakatago to. This is for everyone to see. No? Naka-Rolex, hindi lang ordinary Rolex, mga rose gold, yellow gold Rolex. So, magtataka ka na saan nanggagaling yung kanyang pambili o kanyang yaman. At nasabi ko nga nung huling hearing, tinignan namin lahat ng kumpanya nila. Meron silang 15 companies. At iba doon lugi, iba ang kita 100,000, 200,000, walang dividendong lumalabas. Kaya nagtataka kami, saan nanggagaling yung kanyang income? Dahil pag titignan mo yung kumpanya, hindi nanggagaling sa mga kumpanya. So, ang aking pag-analisa, galing to sa labas. May pinanggagalingan to sa ibang sources. At sabi nga niya, diba, doon sa hearing na meron silang negosyo sa China, kung meron silang negosyo sa China at
nagre-remit kung meron silang negosyo sa China at nagre-remit ng dividendo, dapat dinideclare nila ito sa kanilang income statement, sa kanilang tax payments. Yun rin hindi namin makita. So kaya in-expand namin yung investigation dahil maraming questions na hindi masagot At dahil hinahanap namin kung sino ang pwede makakasagot doon at anong dokumento ang magpapatunay. Doon sa sala niya, Senator, magkano naka-declare? Yung huling sala na nakita ko, ang assets is about 300 million. Pero meron siyang liability about 150, I think mga 150 million in liability niya. So ang net worth is about 100 to 150, more or less. 100 to 250. Malaki pa rin, no? Yung net worth niya. Malaki pa rin yung net worth niya. Malaki pa rin. Kasi ito isa sa mga frustration ng mga sumusubaybay diyan sa mga ganyang pagdinig, no? They want something to really come out of this. Although alam po natin na yung ginagawa ng Senado in aid of legislation yan. But nothing stops you from recommending criminal charges. Diba? Pwedeng pumasok dyan eventually in BAR and other agencies of government. So far, sa takbo na investigasyon, ano ba yung nakikita niyong pwedeng puntahan niya when it comes to criminal liability? Well, in terms of legislation, nakita ko na napakahina yung ating process of getting birth certificate. Talagang defective. Pwede kong sabihin, defective yung pagkuha dahil napakadali. I-declare mo lang kung sino ka, isusulat na sa birth certificate mo at instantly, Pinoy ka na At talagang dapat i-revisit yung proseso natin at batas na nagmamandato ng birth certificate at we have to revisit the entire process. No? Nakita ko malaking loophole at ginagamit to ngayon ng mga hindi maayos na tao. So that's number one. Number two, yung criminal, yung money laundering dapat tignan. Ito bagong aspeto to na nakikita ko Hindi ko nakita to sa ibang mga raid. Pero nakita ko ito dito sa Banban, itong money laundering. At dapat ginagawa na naman ng AMLAC yung pag-iimbestiga at tinitignan nila kung saan nanggagaling yung pera. Can you elaborate on that? Yung paano nagagamit itong Bamban Pogo Hub para maglinis ng maduming salapi? Actually, matagal kong iniisip to, Christian Dahil nung tinitignan namin yung papel, for example, yung Baofulan na pagmamayari ni Alice Guo nung bago siya maging mayor, ang assets lang 1.2 million. So, ibig sabihin, hindi nanggagaling dyan yung pagtayo nitong Pogo Hub sa Banban. Yung Pogo Hub kasi, nung pina-estimate namin sa mga professional engineers, 6.1 billion. So, ang theory ko dito, merong gustong magtayo ng Pogo, pero ang sa likod nito ay scamming activity. Pero hindi naman siya pwedeng pumunta sa bangko at sabihin, hindi, hiram ako para magpatayo ng Pogo. Walang bangko magpapahiram sa iyo ng pera kung ang negosyo mo Pogo. So, itong mga ito, pumunta sa money launderer at sinabi niya, magpapatayo kami ng ganitong negosyo, Pogo at scamming, ganito yung magiging kita namin. Ipasok mo, tulungan mo kami sa pagpapatayo. Kaya nakita namin may ibang source na pumapasok yung pera, may ibang financier ang nagfa-finance. So, itong financier naman, dahil alam niya illegal yung negosyo, willing siya mag-take the risk dahil yung kanyang pera galing rin sa illegal. At hindi dumaan to sa ating sistema based sa mga nakikita kong dokumento, hindi dumaan sa mga normal channels natin, for example, sa bangko or sa hindi pa namin sure kung paano niya pinasok itong pera, but definitely hindi to pumasok doon sa mga kumpanya na nakita namin. So example, yung pagpapatayo ng facilities, hindi siya dumaan doon sa normal channels ng kasalapian, in short. At least doon mga kumpanya na nakita namin na involved. I'm sure meron pa ibang mga kumpanya involved dito na hindi pa namin nakikita. At to be honest, medyo ang galing nito na bilib ako kung paano nila ipinasok yung pera. Talagang
without a trace itong pera na ito. Believe ako, alam nila kung paano mag-operate. At alam nila na kung ma-set up nila itong Pogo Hub na ito, mababawi nila ito sa mga scamming activities na gagawin nila dito. Dahil bakit ka mag-i-invest kung hindi mo mababawi yung pera mo? Diba? So tingin ko napangakuan sila na kayang bawiin yung ininvest na pera nila dito. So yung mga illegal na gumagawa nito, base sa lumalabas, no? Naghanap sila ng lugar kung saan sila makakapagtayo ng hub. Nakita nila Pilipinas, maluwag. Madali siguro lagyan yung mga officials and then dito makakapaglinis sila ng pera. At least that's how the theory goes, no? Ito po, kasi ang laging sagot ni Mayor Alice Guo, hindi ko po alam, lumaki po ako sa farm. I mean, how can she feign ignorance or innocence regarding this? Can you explain yung connection niya dito sa Baofu, yung connection niya rin sa kumpanya, tsaka dun sa lupa na pinagtayuan nitong Pogo Hub? Actually, yan ang kanyang press statement. Pero if you look at the documents, unang-una, siya ang presidente ng Baofulan. Ang Baofulan ang bumili ng lupa at ang Baofulan ang applicant sa mga building permit in the municipality of Badban. Pangalawa, on record, siya rin nag-apply nung letter of no objection ng Hongsheng. Yung Hongsheng, ito yung unang Pogo company na na-raid. At nakita rin namin na across, lumabas to sa hearing, no? Ito, linabas to ni Senator Risa, na yung family business ni Alice Go, no? Yung QJJ companies, yung accountant doon or yung contact person doon na isang taong pangalan ay Nancy Gamo, present rin sa Hongsheng, present rin sa Zunyuan. So, makikita mo yung connection. Family business sila, andito si Nancy Gamo. Doon sa Zunyuan, Hongsheng, andito rin si Nancy Gamo. Present siya from the Guo family business to the Pogo company. Siya yung common denominator doon. I'm sure it was an oversight on their part. Tingin nila siguro hindi sila mahuhuli. But that person puts them together. No? At that person ties the illegal activities to the Guo family businesses. Papatawag niyo po ba yan? Kailangan ipatawag yun. Ako papatawag ko yun dahil ito yung link Kumbaga, ito yung link sa mga illegal activities and also sa Guo family. At sasabihin ko Guo family because yung si Nancy Gamo is the contact person for the Guo businesses. Kaya again, we need to expand yung sino yung mga shareholders ng Guo family business. Kaya hindi namin pinapersonal yung mga personalidad doon. Sila yung nakasulat doon sa dokumento na kailangan namin i-expand yung investigation. Hindi kaya kasi isa rin sa madaling pagbasa rito, base rin sa mga lumalabas, i-involve si Mayor Guo doon sa Pogo operations kahit sinasabi niya na hindi na siya nakialam, hindi niya alam yung nangyayari dyan kahit malapit lang yung Pogo Hub sa munisipyo. What do you think? Siyempre, yan ang kanyang storya, pero hindi yan yung dokumento Presidente ka ng kumpanya Hindi mo pwedeng i-claim, hindi mo alam anong yung nangyayari. At yung dokumento, ikaw yung nag-apply Ikaw yung nag-apply in behalf of Hongsheng. So, kung ikaw yung nag-apply, alam mo rin kung ano yung pinapasukan mo. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo alam No, for example, pag inutusan ka ng isang kumpanya na i-apply mo ito, siyempre, gusto mo rin siguraduhin na itong kumpanya legitimate ito o hindi. Baka sumabit ka Diba? Yan ang dapat ingatan ng ating mga kababayan, mga kasamahan natin, lalo mga professionals, na hindi porket babayaran ka, wala kang liability. Baka sumabit ka dahil pag yung mga tinutulungan mo involved sa drugs or pogo or anuman illegal activities. Tsaka ngayong lumalabas yung isa sa mga incorporators ng Baofuland, yung si Zhang Ruijin, convicted pala. For money laundering. Correct. Parang they buy that hindi raw niya alam. Tama ba? Ang sagot niya dyan, nalaman niya nung sa Senado na. Or ginugol niya, I don't know exactly. Pero she was feigning ignorance yan or she was denying knowledge. Christian, ang Baofulan may 5 incorporators. Siya, mayroong isang tao na ang apelido ay Carion.
yung tatlo ay mga fugitives at may mga kaso sa iba't ibang bansa. 3 out of the 4 partners niya may kaso, diba? Parang sobra naman. Biro mo, 3 partner mo puro may kaso, in 2 nakulong na for money laundering at hindi mo alam. Diba kung ikaw ay negosyante, pagpapasok ka sa isang negosyo, gusto mo kilala mo yung mga partners mo. At least kilala mo na mga credible to, or else pag may mangyari, sabit ka talaga. Yung lupa, yung lagi niya binabanggit na lumaki siya sa farm. Ito, may mga nagpapatanong din, si Lori Grande. Na-establish siya ba kung totoo yung farm na yon? Or kung totoo man, paano na pag may-ari ito ni Alice Guo? Yun ang iniimbestigahan namin ngayon. Again, doon sa kanyang mga financial statements, hindi namin makita doon eh. So, kumukuha kami ng iba pang dokumento kung ano yung mga nakapangalan sa kanila. To be honest, hindi namin makita sa mga financial statements na dineklara nila sa SEC. Pero ngayon, bago pumasok yung issue ng Pogo, na-establish niya ba or meron ba kayong idea kung paano nakapag-amas ng ganong yaman itong si Alice Guo? Well, akin ang personal analysis ko, may connection to doon sa money laundering na pumapasok. No? Siguro tingin ko mga kaibigan niya yun, may connection na doon, business partner siya doon. Well, obviously business partner niya yung 2 money laundering sa Singapore. As to ano yung exact relationship nila, hindi ko pa ma-establish ngayon dahil walang paperwork. Pero sigurado ako related sa money laundering. No? At related. Kasi kung titignan mo lang yung mga local business nila, yung embroidery, yung farm, hindi ganun kalaki yung kita eh. Ibang taon, lugi pa eh. Ito sir, may nanonood sa atin. Importanteng tao ito. Mamaya ko nasasabihin kung sino siya. Pero meron siyang mensahe para sa inyo. Sabi niya, don't fall into the PR trap of, quote, diverting the spotlight and switching on the house lights, end quote. Naku, gustong-gusto ng PR team ni Mayor Guo, yan, kapag nalihis ang issue away from her into the bigger issue of Pogo, anti-China sentiment, etc. Keep the spotlight on her. Keep treading on the right path, Senator Win. You're doing a fantastic job. Ang nagsabi po niyan, si Alan Herman. Mahilig manood to. Hindi ko alam kung bakit eh. Napapala siya sa program eh. May fans ka. Mga fans ka. Yun ang may follower. Niya yan. Pero tama nga yan. Mag-ingat daw doon pag nilalayo na kay Alice Guo. Diba? Parang look at the big picture. Yung classic yata yung technique, no? Opening the house lights para mawala yung focus sa isang tao. Ito, may isang nanonood din sa atin, nagpapatanong. Ayun, ito, lumalabas din to online, no? Yung Guo family raw connected sa sa CPP tsaka dun sa mga Chinese spies. Nakita niyo ba 'yan? Mga videos na kumakalat eh. No? Nakita ko sa YouTube, may isang, I think, Asian American na who's been na-curious ako pero tinututukan niya talaga ito si Alice Guo. At meron siyang mga theory, no, kung sino yung tatay. But of course, theory niya ito, so hindi ko pa na-validate. No?